Umagang-umaga nga nang imesipan ng mga tropa na sumaglit dito sa gutuhan ni Kuya Oliver's. Alas 5 pa nga lang nang dumating tayo. Kita naman sa video na ang dami na agad ng mga tao. Makikita nga sa video kung saan nakasalang ang mga naglalakihang kaldero kung saan pinapalambot yung baka na ginagamit sa goto. Nakakatuwa nga tignan itong mga bata na nagtutulong-tulong para apuyan itong mga nakasalang na kaldero. While waiting nga na maluto yung goto, ito nga't nakatingin tayo sa magandang view na nasa paligid. Ito nga't makikita yung mga naglalakihang parte ng baka na buong inilagay at pinakuluan para lumambot. Parting alas 6 nga nang lumabas ang star ng gotuhan na si Kuya Oliver's, kaya nagpapicture na rin tayo. Makikita nga sa video na si Kuya Oliver busy na chinecheck yung mga laman loob ng baka kung malambot na. Makikita nga rin dito yung mga kasama ni Kuya Oliver na tinutulungan na rin siya para i-check kung okay na. Kahit nga mausok at mainit gawa ng malapit sa kalan, ito nga makikita nyo yung mga tao na nasa paligid na masayang nakatingin kay Kuya Oliver's kung paano niya piniprepare yung guto. At dito nga ay nilalagay na itong siling green, sibuyas, daon ng sibuyas at bawang. Kaya okay lang din naman na maaga kang dumating dito para masilayan mo or matingnan mo kung paano nila ginagawa yung goto. Bilib ka nga sa gutuhang ito gawa ng nasa looban siya pero dinadayo, maraming tao ang pumupunta. Kahit medyo gutom na nga sa paghihintay, ini-enjoy na nga lang namin itong pinagawa ng mga kasamahan ni Kuya Oliver. Nakakatuwa nga lang tignan at tulong-tulong sila para maluto yung goto. Almost 2 hours na nga rin kami naghihintay pero okay lang. Ini-enjoy na lang namin muna kung ano yung mga nakikita namin. Makikita nga dito si Kuya Oliver na kinaklase-klase na yung mga parte ng baka. Kitang-kita nga na medyo nahirapan si Kuya Oliver sa laki ba naman ng mga tipak na yan. May ibang parte na nga rin ng baka na malambot na kaya nilalagay na sa warmer. Saktong 7 nga yung kanilang ordering time. May umiikot para tanungin kung ano yung order nyo. Meron nga pala silang in-offer na malakihang order, buto ng dragon for 1,000 at saka bulalo. Recommended siya para sa mga malalaking grupo na dumadayo. For solo order naman, meron silang overload na which is 150 naman ang presyo at saka superload na 200. 50 lang naman ang lamang sa overload kaya kinuha namin yung superload. Sa superload nga meron ng laman ng baka, balat ng baka at saka mga lamang loob ng baka. Dito nga kita na rin yung mga tao na nakapila na, wari ko'y gutom na rin. Lalo't naamoy nila yung goto ni Kuya Oliver. The wait is over nga, luto na yung ating goto. At ito nga at inuumpisahan na ni Kuya Oliver ang pagtatadtad at pagkaklase-klase ng mga order. Numbering nga pala yung pag-order dito, number 15 kami nung dumating kaya medyo matatagalan pa at kaya nagkaroon tayo ng time para i-video si Kuya Oliver habang tinatadtad yung mga parte ng baka at kinaklase-klase. Nung naamoy ko nga yung mga ginagayat ni Kuya Oliver, lalo akong ginutom. Nakakatuwa nga tignan na halos sa isang batch pa lang na piniprepare nila, maubos na yung mga lamang loob at laman ng baka na isang kaldero. At bumalik na nga ako sa lamesa namin para hintayin yung order namin. Dito nga meron silang side dish na mga sili, fried garlic with chili, tsaka kalamansi patis. Oh, di ba? Kakaputang ina! Sasarap kaya timusin na. Ay, anhaw! Dalawang week is over. Kainan na. Sama ka. Wala, pero mahigop. Higop. Isang higop muna. Higop. Ba't mahigop? Oh, ay kasama. Lambot. Dalawa pala. Ate, sanang sabaw. Sabaw. Darren. So good. Chef. Oo. Higop. So good. So clean. Diba kay... What? Okay na tala. At tapos na nga namin in-enjoy yung goto ni Kuya Oliver. Kaya picture nilang muna. Pag hindi mo nga maubos yung pagkain, okay lang na i-take out. Alas 9 nga ng umaga nang magpasya na kaming umuwi at busog na. Kita naman sa video na ang dami pa rin tao na nakapila.